Okay, so let's answer this past board problem na lumabas noong November 2015 sa PISAD. So this one's under statics, rigid bodies, particularly yung about resultants and equilibrium. So ito labasin to, alam ko ilang beses na itong figure na to lumabas sa boards. Iba-iba lang yung tanungan. So isa-isahin natin yun. Unahin natin tong ng Nov 2015. Siguro may before pa rito or after nito. Basta, sunod ay compile natin yung variation ng problem dito. Okay? So, a crane supports the load W as shown. So, okay, if weight, this one is 24 daw. So, find the total reaction at B. Total reaction at B, neglecting the weight of the boom. So, in this case, neglected pa yung weight ng boom. Ito yung boom pala. Okay? So, ayan. So, lagyan muna natin yung mga sign ng force, yung mga nature force niya. Okay, so, ito, yung sabi, ang cable, AC, yung AC is a cable. So, obviously, tension yan, no? Tension yan. And of course, ito also, cable din yan. Or, sinabi ba? Wala, pero tali yan eh. So, tension talaga yan. Itong boom lang yung, to balance yan, di ba? May titig method, and pababa to. Ito, pababa. Ito rin pababa. So, to counteract that, kailangan may upward ka. So, that makes this boom in compression. So, ayun. So, pangalanan natin. So, we call this force AC. Okay. Ito naman is pangalanan natin force BC. And ito, of course, ito na yun yung weight, di ba? Downward. Di ba? That is downward. Downward naman yan due to gravity. Okay, so parang pag kinat mo yan dito, ay, nawala. Pag kinat mo yan dyan, so ito na rin yun. Diba? Principle of transmissibility. So ito, pwede mo yung matransfer kahit saan, basta along the line of action ng force. So ito na yun, ito na yung weight. Can transfer ko na siya. Okay, so this is the weight. So dito, ibahin ko yung solution ko. Sa CRF kasi, yung dalawa, yung isa is sa gilid. Ano siya, force triangle. Pwede naman yun. Kunin mo lang kasi yung angles. So ako, I'll take advantage na yung sa binigay na dimensions. So yun, makakagawa tayo dyan ng yung pang-slope relation ng slope nila. So this one. And idiretso ko lang to. Wala? Ito gusto kong gamitin. What? Ito po to. Ayaw talaga. Or baka di okay na yun. Ayan. Then, ilagyan ko ng line. Parang pa-triangle. Diyan ko ilalagay. So, ayun. Next edge ko na. Okay, so ito, this one, ang slope niyan is itong triangle na to, di ba? So, that's rise niya ay 9. Ang slope niya, ang run niya ay 12. 9/12. O, 3/4 yun, di ba? 3/4/5 bale. 9/12 pag sinimplify mo. 3:4. Yung 9, yung 3, tapat ko sa 9. Yun yung 4, tapat ko sa 12. Ito, 3/4/5. 3/4/5 rule, 3/4/5 triangle to. Paano yung isa? 4/9. Ito, di mo na masisimplify. Diba? 4 and 9 are co-prime na yan. Relative prime na yan ng each other. So, 4/9. Yan. Ang GSF nila is 1 lang. So, yan. So, kunin natin yung hypotenuse. Square root ng 4 squared plus 9 squared. So, that's square root ng 97. So, si 4, ito yan. Si 9 nandito, then si square root of 97. So, dito basically, gagawin lang natin yung um, equilibrium equation, di ba? Yung sa statics. Summation of forces along x equals 0 and summation of forces along y equals 0. Ganun lang. Para masolve natin yan.
Unang tinatanong, if the weight is 24, ito may value daw. So, find the total reaction at B. Kasi, ang sinabi, reaction at B. So, basically, ito na rin yun eh. Ito na rin yun. Kasi kung kukunin mo yung components niyan, yan yung nandito. Which is yun yung ginawa sa CRF. Kinuha pa yung, oops, ba't nawala? Kinuha pa yung X and Y component. Yan na naman, nawala na naman. Ito pala. Ay, kinuha pa yung X and Y components ng B. Which is, di naman hinahanap. Nirekta naman na yung resultant na lang. Diba? Total reaction. Dito ka na. No? Yung mag-rekta ka na, di mo na kailangan kunin yung components nila. Okay? So, dito, gagawin natin, summation forces along X equals 0. Ano yung mga X dyan? Yung to the left, negative or positive yung to the positive ang to the right. Sa Y naman, positive ang upwards. Ayun, summation of forces along X equals 0. So, we have negative FAC. Yan ang component niyan para sa XI. Ito, 4/5. Yan, divide by the hypotenuse. Parang cosine, ano lang din yan. Cosine theta. Actually, pwede rin sin theta. Depende kung saan yung reference mo. No? Kung ito yung theta mo, edi cosine theta. Kung ito naman yung theta mo, edi sin theta. Diba? It's all about the reference lang naman. So, ayan. Then, ang positive ay yung FBC lang. Tama? FBC, ang ang X component naman yan, also 4. Para sila 4 na. 4 over square root ng 97 naman. Wala na iba. Wala na ibang X. Sila lang. So, Y, ito namang Y. FBC tapos FAC. So, FAC is still negative. Ginawa kong ganyang format kasi gagamitin natin yan ng mode 5, 2. FAC, FAC, wait lang. Along Y, ayun. So this one is 3/5 naman. 3/5. Okay, FAC. Negative yan. Ang positive ay FBC. FBC times 9 over square root of 97 naman. Then actually, minus W yan. Pero since gusto ko i-transpose na si W equals 0 wala, i-transpose na si W sa kabila, so equal W ko na to. Positive W. Ayan. Actually, ito na nga yun eh. If W is 24, find the total reaction at B neglecting the weight of the boom. Pwede na yan. Ang B is itong FBC. Di ba yan yun? Yan na rin yung, ito kasi yun, yung reaction at B. So, ayan no. Actually, ang laki masyado pala. Kopya. Ayan. Di ba yan yung resultant niya? Ano din naman yan? Parallel naman yan dito. Di lang maayos ang pagkagawa. Alam ko na. Ngayituhin ko siya. Dinaya. Ayan. Tapos ito. Ganyan. So, ganyan talaga yung RB. Susulat ko yan. That is the reaction at B. RB or paano ba yung pinangalan? Kasi ito BX, BY. BX, BY. B na lang. RB. Resultant na lang at B. Ganon. So, ito na rin yan yung FBC. Pinangalan ko BC. Ganon lang. Di mode 5 to na tayo. Mode 5. Oops. Mode 5 to. Ay, mode 5 1 pala. Kasi ito equations lang pala yan. So, this one. Ang una hanapin natin ay if W is 24, given si weight nga, total reaction at B. So, masasolve mo lang si AC kahit hindi siya necessary. Kasi ang sumunod na tanong ay, actually, sumunod na tanong, binago. Yan yung sa gili. Dito, sa BESA, same pa rin na weight yung given. Yan. Kukunin mo lang yung
Yung tension naman, yung sa cable AC, binago pa yung W. Kung hindi binago, sabayan mo sana silang solve, no? Pero hindi eh. Eh di ulitin lang natin. So for dito, FAC, that's negative 4/5. And then, ito ay 4 over square root ng 97. Then 0. Then negative 3/5. Then 9 over square root ng 97. Then, ayun, W ano yun? 24. So, ayan, 20 yung isa. 20 yung cable AC. Kung yun, kung tinatanong. Ito naman yung sa, ayun, boom, which is in compression. Okay, and to be specific, 39.4 in compression. Compression yan. 39.4 compression. Okay? Kung importante yung nature niyan, compression or retention ba? Okay. So, una is isunod natin to. Yan naman, ibabaguhin mo lang yung weight. So, that is a 48. Yan lang yun. Ang lumabas ay 40. Tama, di ba? What is the tensile force kilonewton in the cable if AC is 48? So, 40 daw. Ito na yun, 40. Parang 10 yung sagot sa sa BESA. 40 daw eh. 48, no? Kasi 20 kapag yun yung sagot. So, ito, tensile force. Ano yung pangalan natin dyan? Yan yung tensile force. Cable AC. Tension AC. FAC pala. FAC. Force AC. Is equal to 40 talaga, no? 40 kilonewtons. 40 kilonewtons. Again, ulitin ko. Baka na bago. Di naman yung mababago. So, ito 20. Then, sunod ay 39.4 na palabas natin. Pag 48 naman, ito lang na yung babaguhin. So, that's 40 and 78. Wala na dito. Di naman yung tinatanong eh. Sunod, if the allowable tension, ito kasi same lang na sila. Yung one sa gili and one dito, parehas lang yan sila. Nawala na ng cursor pa. Ayun. Ayun, what is the resultant force in BFF if weight is 24? Jump na tayo sa number 3. If the allowable tension in cable AC, cable AC naman yung given, is 48 kilonewtons. Find the maximum value of W. So, given dito, ito lang din gagamitin mo. Maximum value of W. Pero sa unang equation, hindi naman given sa W. Eh, di solve muna natin sa FBC. Di ba? Paano yan? Huwag na i-shift solve yan. Modify lang natin yan. Ganito lang technique dyan. Di ba? Ito, ta-transpose mo yan. So, positive yun. FBC hinahanap mo. So, type mo muna to. So, lagay ko yan sa A. Yung FAC, lagay ko sa A. Kasi, palbali. Then, times 4/5. Okay? Then, ito, para ma-eliminate mo to, maging FBC na lang, multiply mo sa reciprocal yung ito, di ba? Multiply mo lang yan by square root ng 97 all over 4. Tapos yung A natin ay, yung A natin ay, ano ba yung A dapat? Ang A natin dapat ay, ayun, yung 48. Cable AC. So, the answer is 94. Oops. 94.5 ang FBC. Store ko naman yan since in-store ko to sa A, ito store ko yung BC store ko sa B. Yan na yun. Edi ito na lang yung kailangan mo. Itong pangalawa na, wala naman cursor ko. Ito naman gagamitin mo. Para magamit yan, negative A times 3/5, then plus FBC times 9 over square root ng 97. Yan na yung W. Ilan yun? 57.6. Diba? If the boom mass, ito na. Ito na yung may pagbabago. Ay, input ko dito yung may bagong figure. Kasi may ano na siya. Ayan. Okay. 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 So if the boom mass weighs
8. So, pag ganyan, may weight na, of course, saan yan nag-a-act? Sa centroid, di ba? Center of gravity na structure mo. Ayan, so yan yung 8 kilonewtons. 8 kilonewtons. Okay? So, and the allowable tension in cable AC, ito, lagay ko na rin. Oops. Wala pala yung ano ko. Cable AC, oh, tension yan. Tension lagi yan. Take note niya. Pag cable, 50 kilonewtons. Tapos, find the maximum value of W. Ito yung W. Yan yung W. Okay? So, paano yan? Ito is non-concurrent na sila. Kasi ito na may, tawag nito, may isang force na parallel. Kumbaga, hindi na lahat tumatama sa isang point. Kaya, non-concurrent na yon. Kaya, yan. Diyan na magkakaroon ng moment. Moment na yan. So, paano yan? Eto. Gamitan natin ang principle of transmissibility para mapadali. Okay? Saan tayo magmo-moment kaya dyan? Okay. Since ang hinahanap lang naman is W, so we don't care about this, di ba? Di might as well mag-moment tayo sa B. Di naman tayo interested sa force na yan eh. Or di rin yan given. Di eliminate mo yan. Parang iwasan mo yan gamitin sa equation mo. So mag-moment tayo at B. That is equal to 0. Ibig sabihin, yung force dito, magpa-pass through dyan. So wala na siya moment arm, di ba? Now, ito pa. May isa pa. Ito, by principle of transmissibility, pwede mo tong i-transfer dito. Ganun, or kahit saan dito. Pero mas maganda kasi kung i-transfer mo siya dito para may isa ka pang may eliminate. 'Di ba? Ano yun? Di yung x component niyan, tanggal na yun. Ito yung x. Wala siyang moment arm with respect dito eh. 'Di ba? Oh, ito na lang ang meron ka. Di mas mapapadali buhay mo. Paano yan? This one is, ano pa rin naman to? 3, 4, 5 pa rin naman to, di ba? Ito yung 3, ito yung 4, ito yung 5. Ganun pa rin gagamitin mo dyan. So, ibig sabihin, ito ay 50 times. Kung, no. Ito na lang pala gagamitin natin yung vertical. So, that's 50 times what? Yung vertical, 3/5. 50 times 3/5. Kasi simplify ba yan? 10, 30, no? Ayun, pwede na pala. 50 or 50 times 3, 150 divided by 5, 30, or 50 divided by 5, that's 10 times 3, 30. Ayun. Pag nag-moment tayo at B, ano na lang magagamit? Di clockwise equals counterclockwise. Ito clockwise, clockwise, clockwise. Ito lang yung counterclockwise, no? Di let's do it. 50 times, actually, ano na nga yun, di ba? 30 na nga yun eh. 30 times ang moment arm papunta kay B ay 8. And then equate natin sa 8 times. Moment arm papunta kay B, that is 4 kalahati. So 2 kasi nga nasa centroid siya. So kung center siya, ay gitna siya nito, gitna rin siya nito, of course. Ganun yun. Then plus, ano pa, weight na lang times 4. Ayan. Shifts of pa ba yan? Wag na. Sanay kayo shift sa solver eh. Solver nyo lang kapag complicated talaga. 30 times 8 minus 8 times 2. Divide nyo lang by 4. Tama. That's 56. That's it. That's how you solve this type of problem. Ito, pares lang yan sila. What is the biggest load or weight in kilonewtons that can be lifted if the max tensile force the cable is... Pares lang sila. 50, binago lang. Pinaraphrase lang. No? Then, yes, that's it. Hope you learned something. Thank you.